Chapter 7. Ano naman ang ginagawa ni Vlad dito? Tanong ni Arkin nang makaalis na ang mommy niya sa magpintuan. Tumayo na rin si Arkin mula sa pagkakaupo nito sa kama niya kung saan muntikan na sila nitong maghalikan. Sayang nga at naistorbo sila ng katok ng mommy niya, kung hindi lang kumatok ang mommy niya baka hanggang ngayon naghahalikan pa sila ni Arkin. Sa wakas sana natikman na niya ang first kiss niya. Baka naus akong isabay pagpasok sa school, tugon niya kay Arkin at binilisan na ang pag-aayos ng kanyang mga gamit para may sakay na rin sa kotse ni Arkin at mamaya hindi na siya dadaan pa sa bahay nila. Wala bang sinasabi sa iyo si Vlad? Arkin asked. Ano naman ang sasabihin niya sa akin? Balik tanong niya habang sinasara ang bag niya. Hindi ba niya nababanggit na may gusto siya sa iyo? Tanong ni Arkin sa kanya. Natigilan siya sa ginagawa at napalingon kay Arkin na nakatayo sa may likuran niya. Ano ba ang sinasabi mo Arkin? Hindi magkakagusto sa akin si Vlad, she said. Nais nga niyang matawa sa sinabi nito. Napaka-imposible kasing magkagusto sa kanya si Vlad. Oo, close sila ni Vlad, mas close sila ni Vlad kesa kay Arkin, pero never siyang may naramdamang kakaiba sa kinikilos Vlad. Although si Lexi may napansin na parang nga daw may gusto sa kanya si Vlad, pero wala kasi siyang makitang ganun kay Vlad, maybe dahil kaibigan o nakatatandang kapatid lang ang tingin niya kay Vlad. Baka hindi pa lang siya umaamin sa iyo. Penny Arkin said. Nakita niyang seryoso ang mukha ni Arkin kaya naman nabura ang ngiti sa labi niya. Imposible kasi ang sinasabi mo, Arkin, she said at iniling ang ulo. Mauna na ako sa baba, sumunod ka na at nang makaalis na tayo. Arkin said at bago pa siya makasagot agad na itong tumalikod at nagtuloy sa paglabas sa pintuan niya. Nakasunod na lang siya ng tingin kay Arkin. Napahugot siya ng malalim na paghing nang makalabas na si Arkin at binagsak ang sarili paupo sa kama. Ano ba ang sinasabi ni Arkin? Tanong niya sa sarili. Napaisip patuloy siya, parang ang komplikado kasi ng lahat kung sakaling magkagusto pa sa kanya si Vlad. Hindi magandang tignan na magkapatid pa ang naging magkaribal sa kanya. Ayaw niyang mag-away ang magkapatid ng dahil sa kanya. Ano siya Diyosa para pag-awayan ng mga lalaking De La Vega? Parehong gwapo at malakas ang appeal ng magkapatid na De La Vega, sadyang una lang napatibok ni Arkin ang puso niya, kaya si Arkin ang gusto niya at kapatid naman ang tingin niya kay Vlad. Pagbaba niya sinabi ng mommy niya na nasa labas ang magkapatid at hinihintay siya. Ano ba ang kailangan sa iyo ni Vlad, Penny? Tanong ng mommy niya. Hindi ko po alam mommy, tugon niya. Hindi naman niya talaga alam. Hindi na rin nagtagal nagpaalam siya sa mommy niya na lumabas para harapin na si Vlad at makaalis na sila. Oras na rin kasi at baka malate siya sa klase. Paglabas niya ng bahay nila nakita niyang seryosong nag-uusap ang magkapatid. Halata sa mga mukha ng dalawa na merong hindi pagkakaintindihan ang mga ito. Parang ang nag-aaway ang mga ito. Pero ano ang pinag-aawayan ng dalawa? Arkin, Vlad, tawag niya sa dalawa habang malalaki ang hakbang palapit sa mga ito. Binitiwan nga niya muna ang malaking bag na bitbit niya sa may hagdan. Let's go, Penny, umalis na tayo. Salubong sa kanya ni Arkin na kinagulat niya. Sandali lang kuya, kakausapin ko pa si Penny, pidgel ni Vlad. Teka ano ba, ang nangyayari? Tanong niya nang hawakan ni Arkin ang braso niya at naus siya nitong hilahin na palayo sa lugar na leon. Sinabi ko na sa iyo Vlad na huwag mo nang ituloy ang anumang balak mo. Alam mo sa sarili mo na hindi mo ko kaya, Arkin said na lalong nagpagulo sa isip niya kung ano nga ba ang nangyayari sa magkapatid. Bakit tila naiaway ang dalawa? Dahil ba sa kanya? Pero bakit? Let's go na Penny. Nakausap ko na si Vlad, at wala na kayong dapat pang pag-usapan pamariing saad ni Arkin at hinayla siya nito sa braso para sumama na siya rito. Pero teka, Arkin, she said at sinulyapan si Vlad. Penny, huwag kang magpakasal kay kuya. Hindi kanya mahal may mahal siyang iba, Vlad said. Alam niya ang tungkol sa bagay na iyon, pero dahil mahal niya si Arkin kaya pinipilit pa rin niya ang kanyang sarili rito. Handa siyang masaktan makasama lang si Arkin. Shut up, Vlad. Huwag kang umasa na hindi matutuloy ang kasal namin ni Penny galit na halos sigaw na ni Arkin. Huwag na lang sanang marinig ng mommy niya ang sigaw ni Arkin baka lumabas pa ito ng bahay at makadagdag pa sa gulo. Kuya, hindi mo naman mahal si Penny, sumusunod ka lang naman sa gusto ni na papa at mama.
At handa akong kausapin sina Papa at Mama na sa akin ipakasal si Penny, dahil mahal ko siya. Sigaw ni Vlad na kinagulat niya. Nanlaki ang mga mata niyang tumingin sa mga mata ni Vlad. Sino ba ang hindi magugulat sa huling sinabi nito na mahal siya nito? Mahal siya ni Vlad. Vlad, ano ba ang sinasabi mo? Naguguluhang niyang tanong. Tumigil ka na Vlad. Alam kong noon pa man may inggit ka na sa akin, dahil ako ang panganay at ako ang laging pinapaboran ni na Papa at Mama, pati na nina Lolo at Lola, and now nais mong makisawsaw sa napagdesisyonan na nina Papa at Mama para sa amin ni Penny. Mahabang litanya ni Arkin na halos sumisigaw na sa galit. Ganoon pa man hindi pa rin siya nito binibitiwan. Mahigpit pa rin ang hawak ni Arkin sa braso niya, na para bang takot itong makawala siya at makuha ni Vlad. No, Kuya, this time is different, dahil involved si Penny, at ayokong masaktan si Penny. Hindi mo naman siya kayang mahalin Kuya, kaya pakawalan mo na lang siya at hayaan siya sa akin, dahil mahal ko siya, litanya ni Vlad. Kitang-kita niya ang pagsusumamo ni Vlad sa mga mata nito. Ramdam niyang totoo ang mga salitang lumalabas sa bibig nito. Tigilan mo na ang kalokohang ito, Vlad. Hiyaw ni Arkin sa kapatid nito. Ako ang kakausap kina Papa at Mama na ako ang magpapakasal kay Penny, Vlad said. Bakit ka sa kanila magpapalam? Bakit hindi mo muna tanungin si Penny kung nais niyang ikasal sa iyo? Arkin said at sinulyapan siya nito. Nagbukas siya ng bibig pero walang salitang lumabas roon. Ano ba ang dapat niyang sabihin? Of course kay Arkin niya nais ikasal dahil ito ang mahal niya, kahit gaano pa kakomplikado ang lahat. Sabihin mo sa kanya Penny. Kanino mo ba gustong ikasal? Tanong sa kanya ni Arkin. Tama na pwede ba, she said makalipas ang mahabang sandaling katahimikan. Malapit rin sa kanya si Vlad at hindi ni ito nais saktan. Pero iba si Arkin dahil mahal niya ito mula pa noon, at pinapangarap niya ito na maging asawa, at ito na ang pagkakataon niya para maging asawa si Arkin. Kung ganun tayo na Arkin said at lalo pa nitong hinigpitan ang hawak sa braso niya. Mabuti pa Vlad, pumasok ka na sa eskwelaan, huwag mo munang guguluhin si Penny, Arkin said. May 1 buwan pa ako Kuya, maraming pwedeng mangyari sa loob ng 1 buwan Vlad said. We'll see, Vlad, tanging tugon ni Arkin sa kapatid nito. Alam kasi ni Arkin na bukas lang ikakasal na sila nito at hindi aabot pa ng 1 buwan. Kung wala pa ring magawang paraan si Vlad para paghiwalayin sila ni Arkin hanggang bukas, wala na itong magagawa pa, dahil ikakasal na sila ni Arkin bukas na bukas. Wake up, Penny. Sana magising ka sa katotohanan na sasaktan ka lang ni Kuya, na hindi siya gaya ng iniisip mo Vlad said. Malungkot lang niyang sinulyapan si Vlad at nang hilahin siya ni Arkin kusa na siyang sumama sa binata. Hindi niya nais saktan si Vlad, pero si Arkin talaga ang sinisigaw ng kanyang puso, kahit pa alam niyang madudurog lang ang puso niya sa pagpili kay Arkin. Mas nais pa rin niyang piliin ang lalaking mahal niya, kesa sa lalaking nagmamahal sa kanya. Kung bakit kasi kailangan pang mangyari ang ganito sa kanila, tiyak na may lang na siya kay Vlad ngayon, iba na ang tingin niya rito pagkatapos ng mga nangyari. Dinner ngayong gabi po, bakit biglaan po yata? Tanong niya sa kanyang mama nang tawagan siya ng ina habang nasa opisina siya at sub-sub sa trabaho. Marami siyang nakatambak na trabaho ngayong araw, dahil mamayang gabi aalis na sila ni Penny patungo sa Baguio kung saan sila nito ikakasal sa kaibigan niyang George. Ang alam ni Penny sa kabilang bayan lang sila nito pupunta para magpakasal, hindi naman din kasi niya alam na aalis ang kaibigan niyang George at pupunta ng Baguio bukas, kaya naman sila na lang ang sumunod para matapos na. Sasabihan na rin naman niya ang kaibigan niyang si Jiwo na magiging witness sa kasal nila ni Penny. Mabuti na nga lang at napagdesisyonan na niyang maaga silang ikasal ni Penny, dahil kung hindi baka magbago pa ang plano ng kanyang mga magulang. Wala naman kasi siyang idea na may lihim palang pagtingin ang kanyang kapatid sa babaeng nakatakdang ipakasal sa kanya. At ngayon nais ni Vlad na ikasal si Penny rito, nais nitong gumawa ng paraan para ipakasal si Penny rito at hindi sa kanya. Iyon nga lang mula wala siyang balak na I give up si Penny, kahit pa may girlfriend siya si Jackie. Yes, Sly mismo naguguluhan kung ano pa nga ba ang dahilan niya at bakit hindi niya magawang bitiwan na lang si Penny, tutal may girlfriend naman siya. 18 pa lang siya alam na niya ang kasunduan ng parents niya at parents ni Penny. Nag-agreed siya dahil nga bata pa siguro siya noon, and Penny is beautiful,
Sweet young girl and napaka-cute nito. Sino ba ang makakatanggi pakasalan ng isang katulad ni Penny na maganda na mabait pa? And suddenly everything was changed sa kanya, dahil na rin nagkaedad na siya at namulat na sa maraming bagay, bumukas na ang kanyang mga mata sa mundo ng pagnanasa. Dumating na ang mga tukso hanggang sa maging girlfriend na lang niya si Jackie. Binibigay lahat ni Jackie sa kanya. Ginagawa din lahat ni Jackie para sa kanya pagdating sa kama. Mula pa noon hanggang ngayon, hindi pa rin niya nagbabago si Jackie sa kanya pagdating sa kama. Buhay na buhay ang life niya dahil kay Jackie. Marami siyang natikman na babae before Jackie, but Jackie is different as in sobrang galing nito pagdating sa kama, he can't even say no to her. Alam na alam ni Jackie kung nasaan ang kiliti niya. And natatakot siyang mawala sa buhay niya si Jackie at hindi na maramdaman pa muli ang climax na nagpaparamdam sa kanya ni Jackie. Maybe pare-pareho lang ang mga babae, but for him iba-iba ang kayang gawin ng isang babae pagdating sa kama. And he knows na hindi kayang gawin ni Penny ang mga ginagawa ni Jackie sa kanya, and also hindi naman niya kayang gawin kay Penny ang mga ginagawa niya kay Jackie. He respects Penny big time, layan nga lang mali na dalawa ang babae sa buhay niya. Ang isa pang kama at ang isa pakakasalan niya at ibibigay ang apelido niya. May masasaktan siya kahit hindi man niya gustuhin. Yes, Arky, nagulat rin nga ako nang magyayang mag-dinner ang kapatid mo tonight. And he wants US complete, masiglang paliwanag ng mama niya sa kanya. Hindi siya nakakibo. Humugot siya ng malalim na paghinga. Tiyak na nagyayayang mag-dinner si Vlad para kausapin ito ang mga magulang nila na ipalit ito sa posisyon niya. Na ito ang ipakasal kay Penny at hindi siya. Huwag kang malilate, Arkin ah. Bihira lang maglamang ng ganito ang kapatid mo, saad pa ng ina matapos sabihin sa kanya kung saan sila nito magdi-dinner mamayang gabi. Agad na rin nagpaalam ang mama niya sa kabilang linya. Damn it! Marlang mura niya nang halos ihagis ang cellphone sa ibabaw ng mesa sa sobrang inis na nararamdaman sa kapatid. Kung bakit pa kasi kailangan mangyari ang ganito, kung bakit sa dinami-dami ng babae sa mundo kay Penny pa nagkagusto ang kapatid niya. Mahal niya si Vlad, ito lang ang naglis ang kapatid niya. Handa nga niyang gawin lahat para sa kapatid, pero hindi ang ipaubaya si Penny rito. Hindi niya kayang magpaubaya, kahit siya hindi pa niya alam ang talagang dahilan kung bakit hindi rin niya ganun kadaling iwan si Penny at hayaan na lang ito kay Vlad. Damn it, Vlad, mura niya at tumayo mula sa kinauupuan. Nagtungo sa may maliit na kabinet na naroon at naglabas ng alak. Maaga pa pero nais na niyang uminom ng alak para mabawasan ang kanyang stress at mga inlisip. Masyado siya nga affected kay Vlad at Penny. Hawak ang kaputo, lumakad siya patungo sa may glass window para tanawin ang malaking golf club na pagmamay-ari ng mga De La Vega na siyang pinatatakbo niya ngayon at pinalalago pa ng husto. Malakas at kilala na ang De La Vega Golf Club sa mga turista at lalo na sa mga dayuhan. Maraming foreigners ang nagtutungo sa bayan ng San Nicolas para mag-golf sa kanila, kaya naman natutuwa siya dahil mula nang i-takeover niya ang pagpapatakbo sa golf club lalo itong lumakas. Kaya naman napabilib niya ang mga magulang niya pati na ang mga grandparents niya. Kaya mas lalo siyang pinagkakatiwalaan ng mga ito. Isang katok sa pintuan ang nagpagulat pa sa kanya habang umiinom sa tapat ng glass window. Sir, andito po ang kapatid niyo si Sir Vlad, saad ng secretary niya nang lumingon siya sa may pintuan at nakasilip ito. Napakunot pa ang kanyang noo sa sinabi ng secretary niya. Mukhang hindi pa tapos ang pag-uusap nila ni Vlad kanina sa bahay nila Penny at sinadya pa talaga siya ng kapatid sa opisina niya. Papasukin mo, he said. Ano man ang pag-uusapan nila ni Vlad, hindi niya ipapaubaya si Penny. Ang aga naman ng alak na Lion, Vlad said nang makapasok ito sa loob ng opisina niya at napasulyap sa hawak niyang kaputa na kalahati pa ang laman. What are you doing here, Vlad? He asked, hindi pinansin ang sinabi nito. Lumakad na rin siya patungo sa desk niya at pinatong sa mesa ang kaputa na may alak pa. I want to talk to you, Kuya, Vlad said. Kuya pa talaga ang tawag nito sa kanya, parang hindi nito nais agawin sa kanya ang babaeng pakakasalan niya. About what? He asked at sinenyasan ng kapatid na maupo. Huwag na, hindi naman din ako magtatagal. Actually dumaan lang talaga ako para makita ka at makausap ka saglit, tugon ni Vlad sa kanya. Ano ba iyon, Vlad? He asked.
Hindi nag-alis ng tingin sa mga mata ng kapatid. Nakita niyang sumeryoso ng mukha nito. About Penny, tugon nito sa kanya. Napahugot siya ng malalim na paghinga. Tell me, what do you want me to do? He asked. Leave her alone. Ikaw na mismo ang umayaw sa kasal niyo, tutal may model ka namang girlfriend, Vlad said. Napakunot pa ang noo niya sa pagbanggit nito sa trabaho ni Jackal. Ibig sabihin lang alam na nito kung sino si Jackie. Vlad, tawag niya sa kapatid sa seyosong tinig. 18 pa lang ako pinagkasundo na ako kay Penny. Bata pa lang kayo ni Penny noon alam ko na ikakasal kaming dalawa. He said, pero may girlfriend ka na kuya, ano balak mong gawin kay Penny? Galit na saad ng kapatid. Problema ko na yun Vlad. He said, kuya mahal ko si Penny Vlad said. Ramdam niya sa tinig ng kapatid na sincere ito sa nararamdaman nito kay Penny. Pero anong magagawa niya? Actually may balak na kung ligawan si Penny, hinintay ko lang siyang mag-18 kuya, dahil malaki ang respeto ko sa mommy at daddy niya and also kay Penny, patuloy ng kapatid. Hindi siya nakakibo, nanatiling nakatingin rito. Wala naman akong idea na may kasunduan na palang nangyayari sa inyo ni Penny. Kung nalaman ko lang ng maaga baka 16 pa lang si Penny binikuran ko na, patuloy ng kapatid sa kanya. Vlad, it's over. Ito ang gusto ng mga magulang natin and also ng parents ni Penny, even si Penny hindi tutol sa bagay na iyo, paliwanag niya sa kapatid. Kahit naiinis siya kay Vlad, nakakaramdam pa rin siya ng awa sa kapatid. Nagmahal lang naman ito sa taong hindi nito dapat mahalin. Parang napakabata pa nga ni Vlad para masaktan kung sakaling totoo na ang nararamdaman nito para kay Penny. At masakit rin yun para sa kanya, dahil siya pa mismo ang nanakit sa kapatid niya na dapat sana ay pinuprotektahan niya at ginagabayan sa lahat ng bagay. Sino ba ang dapat sisihin sa ganito? Siya ba na hindi kayang magpaubaya? O ang mga magulang nila na nagdesisyon para sa kanila? It's not over kuya, hanggat hindi pa kayo kasal ni Penny may magagawa pa ako. Mariing saad ng kapatid at tinapunan siya ng masamang tingin. I guess alam mo na nag-set ako ng dinner para sa atin ni na mama at papa mamaya, Vlad said. Tango ang naging tugon niya. Ayaw na niyang makipagbangayan pa sa kapatid. Sly pa rin ang kuya siya na dapat ang umunawa sa kapatid. Sasabihin ko sa kanila na ako ang magpapakasal kay Penny. Sasabihin ko sa kanila kuya na may Jackie ka na, at masasaktan lang si Penny sa iyo. Marlang saad ng kapatid. Ano pa nga ba ang aasahan niya sa kapatid ngayon? Syempre galit ito sa kanya at kahit ano pa ang sabihin niya rito, siya pa rin ang mali sa mga mata nito. Vlad, seryosong tawag niya sa kapatid. Yes, kuya kung kailangan magmakaawa ako kina papa at mama gagawin ko. Kung kinakailangan lumuhad pa ako sa harapan ni Penny para ako piliin niya gagawin ko kuya. Hindi na ako makakapayag na kayo ni Penny ang ikasal, litanya ng kapatid sa kanya. Ramdam niya ang sakit at kagustuhang manalo ng kapatid sa bawat salita nito. Pero ano ba ang dapat niyang gawin? Mahal niya ang kapatid, pero hindi nga niya kayang I give up si Penny. Kanina ka pa tulala dyan Penny, may problema ba? Tanong sa kanya ni Lexi habang nakaupo at naghihintay sa susunod na klase. Sino ba naman ang hindi matutulala sa nalaman niya kanina at nasaksihan pa talaga niya ang pag-aaway ng dalawang magkapatid? Wala siyang idea na may umuusbong na palang damdamin sa kanya si Vlad, at kailangan pang umabot ang lahat sa ganito. Wala naman siyang magagawa dahil si Arkin ang mahal niya at hindi si Vlad, kahit alam niyang hindi siya mahal ni Arkin at kailanman hindi siya nito mamahalin dahil may mahal na itong iba. Lexi, sino ba ang dapat piliin, iyong mahal mo o mahal ka? Seryosong tanong niya sa kaibigan habang nakatingin sa malayo. Hindi niya akalain na darating ang araw na itatanong niya ang ganitong bagay sa sarili niya. Sino nga ba ang dapat niyang piliin? Wala naman siyang ibang hangad kundi ang makasama ang lalaking mahal niya at para sa kanya si Arkin na ngayon, pero paano naman tatagal ang isang pagsasama kung one-sided love lang? Ganoon rin naman ang mangyayari kung si Vlad ang pipiliin niya. Paano siya makakatagal sa lalaking hindi naman niya mahal at nakatatandang kapatid lang ang tingin niya? Wow! Bakit Penny may nanliligaw na ba sa iyo? Balik tanong sa kanya ni Lexi. Kung ikaw sino ba ang pipiliin mo? Tanong niya sa kaibigan hindi pinansin ang tanong nito. Well, sa akin lang naman ito
May kanya-kanya naman tayong kasagutan at pananaw pagdating sa mabigat na tanong na Lion, Lexi said. Sinulyapan niya si Lexi at hinintay ang susunod nitong sasabihin. At least makarinig man siya ng opinyon ng iba. Para sa akin mas pipiliin ko pa rin yung taong mahal ko. Yes, medyo masakit dahil hindi niya ko mahal, pero mahal ko siya eh. Minahal ko naman siya kahit wala siyang ginagawang effort for me, kaya kung papipiliin ako dun ako sa taong mahal ko, kahit papano naging masaya ako diba? Litanya ni Lexi sa kanya. Ganon din naman siya, tama na si Arkin ang piliin niya dahil ito naman talaga ang mahal niya. Sino ba ang mahal mo at sino yung nagmamahal sa iyo? Tanong ni Lexi sabay tulak pa nito sa balikat niya. Wala na tanong ko lang, she said. Ito naman para naman akong iba sa iyo, Penny. Nasa elementary pa lang tayo magkaibigan na tayo, ngayon ka pa ba magtatago sa akin, Lexi said. Magsasalita sana siya nang mamataan si Vlad na patungo sa kinauupuan nila ni Lexi. Huli na para umiwas siya dahil nakatinginan na sila ni Vlad at tiyak nakakausapin siya nito tungkol sa nangyari kanina sa bahay nila. Lexi, fair na, iniaya niya kay Lexi at mabilis na tumayo mula sa kinauupuan. Ano, 20 minutes pa, Lexi said. Basta fair na. Pagmamadali niya para sana hindi na sila maabyutin pa ni Vlad. Iyon nga lang babagal-bagal si Lexi kaya nakalapit na sa kanila si Vlad bago pa sila makalayo ni Lexi. Penny, pwede ka bang makausap? Tanong ni Vlad sa kanya nang makalapit na ito sa kanila. Bumati pa ito kay Lexi at agad namang nagpaalam si Lexi sa kanila na tila alam na nito kung ano ang nangyayari. Ano iyon Vlad, may klase pa kasi ako, she said hindi niya magawang tignan sa mga mata si Vlad. Dahil sa nangyari kanina na ilang na siya kay Vlad at iba na ang tingin niya rito, parang hindi na ito ang dating si Vlad na kabiruan niya. About what happened earlier, Vlad answered. Iyon ba? Wala iyon, Vlad hayaan na lang natin, she said. Hindi pa rin kasi nila napag-uusapan ni Arkin ang nangyari kanina. Pagkahatid sa kanya ni Arkin sa eskwelaan umalis din ito agad, wala ngang sinabi kung susunduan ba siya o ano after ng klase niya. Sige, Vlad may pasok pa ko, paalam niya para sana makaiwas na rito ngunit naramdaman niya ang kamay ni Vlad sa braso niya. Penny, wait, pigil sa kanya ni Vlad. Sinulyapan niya ang kamay ni Vlad na nasa braso niya. Agad naman itong inalis ang kamay sa braso niya. Sorry, paumanhin ni Vlad sa kanya. Penny lahat ng sinabi ko kanina kay kuya totoo iyon. Iyon talaga ang nararamdaman ko para sa iyo Penny. Hindi ko lang agad na amin sa iyo dahil bata ka pa, but now you are 18 kaya pwede ko nang aminin sa iyo ang lahat, Vlad said. Vlad, please tama na pakiusap niya sa binata. Why, Penny? May gusto ka ba kay kuya? Vlad asked her. Planado na ang kasal namin ng kuya Arkin mo, Vlad. Mga magulang na natin ang nagplano, huwag na sana nating guluhin pa, she said in a nice way. Ayaw niyang saktan si Vlad, wala naman din itong kasalanan. Hindi nito kasalanan na magkagusto ito sa kanya, parang siya hindi naman niya kasalanan na ma-inlove siya ng gusto kay Arkin. Pwede ko namang baguhin iyon Penny. Kakausapin ko sina mama at papa na tayo na lang ang magpakasal. Mas malapit ang edad natin kesa kay kuya, mas close din tayo sa isa't isa, Vlad said. Vlad, ayoko na ng gulo, pakiusap niya. Walang gulo, Penny, Vlad said at hinawakan ang kamay niya. Agad naman niyang binawi iyon mula rito. Vlad please, pakiusap niya sa binata. Penny, mahal kita, Vlad said. Nanlaki ang mga mata niya at pasimpleng lumingon-lingon sa paligid para tignan kung may ibang nakarinig sa sinabi nito. Pinagpasalamat niyang walang tao malapit sa kanila. Vlad, ayokong saktan ka she said at iniling ang ulo sabay atras rito ng 2 hakbang. Ikakasal na came ng kapatid mo, she said. Mahal mo ba si kuya? Vlad asked her, hindi ayaw niyang dagdagan pa ang sakit na nararamdaman ni Vlad ngayon, kay hindi niya sasagutin ang tanong nito. Isa naman alam ni Arkin na may damdamin na siya rito. Ang alam lang naman ni Arkin sumusunod siya sa nais ng mga magulang. Walang idea sino man na matagal na niyang lihim na minamahal si Arkin, dahil inilihim talaga niya ang bagay na iyon. Mag-usap na lang tayo sa susunod Vlad, she said at tumalikod na para iwasan na si Vlad.
May family dinner kami mamaya at sasabihin ko sa mama at papa na ako ang papalit sa posisyon ni Kuya Arkin para pakasalan ka, dahil may girlfriend na si Kuya, litanya ni Arkin na nagpatigil sa kanya sa paghakbang. Sa tingin mo ba itutuloy pa ng mga magulang mo ang kasunduan sa mga magulang ko pag nalaman nilang may girlfriend si Kuya at wala itong balak iwan ang girlfriend niya para sa iyo? Vlad also said. Napalunok siya. Aaminin niyang kinabahan siya, dahil nga baka hindi na matuloy ang kasal nila ni Arkin pag nalaman ng mommy at daddy niya ang totoo kay Arkin. Although inamin na sa kanya ni Arkin ang lahat at dahil mahal niya si Arkin tinanggap naman niya, iyon nga lang baka hindi matanggap ng mga magulang niya. Humugot siya ng malalim na paghinga at marlang pinaikit ang mga mata sa kamuling hinarap si Vlad. Sa tingin mo ba hahayaan kang ipakasal ng mga magulang mo sa lalaking may ibang babae? Nag-isang anak ka lang nila Penny, inalagaan ka nila hindi para saktan lang ng kung sino, Vlad said. May epekto sa kanya ang mga sinasabi ni Vlad. Ayaw niyang mga magulang niya ang mismong mag-back out sa kasaw nila ni Arkin, dahil baka wala na siyang chance pa para maging Mrs. Arkin de la Vega. Vlad, seryosong tawag niya rito at tinignan ito sa mga mata. Please don't do that, pakiusap niya. What? Tandang padamdam. Hahayaan mo talagang ikasal ka kay Kuya kahit alam mong may mahal siyang iba. Hindi makapaniwalang saad nita. Huwag mo na kaming pakialaman pa ni Arkin, Vlad nakikiusap ako sa iyo bilang kaibigan, paklusap niya. I don't understand, Penny, iling-ulong saad ni Vlad sa kanya. Just please, don't tell anyone na may girlfriend si Arkin, she said. And please, Vlad nakikiusap ako sa layo, pabayaan mo na lang kami ni Arkin. Magkaibigan naman tayo at may pinagsamahan, huwag mo sana akong saktan, patuloy nito kay Vlad. Dahil ba mahal mo si Kuya? Vlad asked her. Iyon lang ang pakiusap sa iyo Vlad. Huwag mong ipaalam kanino man lalo na sa mga magulang ko na may girlfriend si Arkin, saad niya. Iniiwasan talaga niyang sagutin ang tanong nito. I can't believe it, Vlad said. Hindi na siya kumibo pa at tumalikod na para iwasan na si Vlad. Ayaw na rin kasi niyang hamaba pa ang usapan nila, baka kung saan pa mapunta at mapaamin pa siya kay Vlad na mahal niya si Akren. Umaasa siyang hindi na makikialam pa si Vlad sa kanila ni Arkin, tutal magkaibigan naman sila nito. Hindi niya alam kung dapat siyang mangamba sa nangyayari ngayon. Bukas na ang kasal nila ni Arkin, hopefully matuloy pa rin kahit ano pa ang mangyari sa family dinner ng mga De La Vega mamaya. She wants to be Mrs. Arkin de la Vega so bad, sana maintindihan siya ni Vlad at huwag nang umeksena pa. Feeling ko talaga malaki ang problema mo Penny saad ni Lexi sa kanya habang palabas na sila sa classroom. Kanina pa nga hindi mapigilan ng kaibigan ang magtanong sa kanya kung ano daw ang pinag-usapan nila ni Vlad, pansin daw kasi nito na seryoso si Vlad kanina na dati naman magulo at palabiro sa kanila. Gusto ko man sagutin iyan at ikwento sa layo ang lahat Lexi, kaya lang wala na akong oras, she said. Tumawag sa kanya si Arkin at sinabi nitong susunduan siya nito sa campus. Tutuloy pa rin siya sa condo unit ni Arkin dahil maaga silang aalis bukas patungong kabilang bayan para doon sila ikasal. Bukas din naman makakahinga na siya ng maluwag dahil ikakasal na sila ni Arkin, sakol mang magsumbong si Vlad sa mommy at daddy niya wala na rin magagawa pa ang mga magulang niya dahil nga kasal na sila ni Arkin. May maliman sa desisyon niya si Sej pa rin siya ipagpipilitan ang gusto niya sa ngalan ng pag-ibig. Hindi siya atres anuman ang sakit na maranasan niya pagkatapos at higit sa lahat wala siyang magiging pagsisisi sa huli dahil ginusto niya ito at nais niyang maging masaya. Kailan ka naman kaya magkakaroon ng time para magkwento? Lexi asked her. Pagbalik ko Lexi sasabihin ko na sa iyo ang lahat, tugon niya. Pagbalik, bakit saan ka ba pupunta? Kunot noong tanong ng kaibigan. Diyan lang naman, tugon niya. Alam mo Penny ako ang kinakabahan sa layo, Lexi said. I am okay, Lexi pagbalik ko malalaman mo na ang lahat she said. Hihintayin ko iyan, tugon ni Lexi sa kanya. Dahil may sasakyan si Lexi nauna na siyang lumabas ng campus kung saan naroon si Arkin naghihintay sa kanya. Patakbo pa nga siyang lumapit sa binata para makaalis na sila agad. Marami kasing naggagandahang mga estudyante roon ay nakatingin na naman kay Arkin. Sa tuwing sinusundo siya ni Arkin sa campus lagi na lang ganito ang eksena maraming nagpapakyut sa fiancé niya.
Marami na siyang kaga kay Arkin at ayaw na niya madagdagan pa dahil baka hindi na niya kayanin at bumigay na siya. Ihahatid lang kita sa kondo then aalis din ako agad, Akron said habang binabaybay na nila ang kalsada. Saan ka pupunta? She asked. Titignan niya kung magsasabi ng totoo sa kanya si Arkin. Family dinner, Arkin answered. Kasama si Vlad. She asked. Yes, of course kasama siya, tugon nito. Layang nangyari kanina sa bahay, Penny, pwede bang sa susunod na lang nating pag-usapan Lion, putol ni Arkin sa sasabihin pa sana niya. Humugot siya ng malalim na paghinga, halatang may hindi binabanggit sa kanya si Arkin. Kaya naman siya na ang mag-o-open sa usapan about Vlad. Vlad talked to me kanina sa campus, she said. What? Bulalas ni Arkin sa kanya at napasulyap pa ito sa kanya. Mabilis lang Leon at muling tinuon ang atensyon sa kalsada. Anong sinabi niya sa iyo? Ginulo ka ba niya? Nag-eskandalo ba siya sa campus niyo? Sunod-sunod na tanong sa kanya ni Arkin. No, gusto lang niya kong makausap about sa nangyari kanina, she answered. Anong sinabi niya sa iyo? Arkin asked her. Ganun din naman kung ano ang mga sinabi niya kanina sa bahay, tugon niya. Na mahal ka niya at nais niyab kayo ang magpakasal. Arkin asked her. Yes, mixing tugon niya. Naramdaman niya ang paghugot ng malalim na paghinga ni Arkin. Nang sulyapan niya ang gwapong binata nakita niyang yumigting ang panga nito, humigpit din ang hawak nito sa manibela, pansin kasi niya ang mga hugat nito sa braso. Don't worry, walang magbabago sa kasunduan ng mga magulang natin, ako ang panganay kaya ako ang pinagkasundo nila sa iyo Penny. 18 pa lang ako alam ko na ang tungkol dito, and hindi na mababago pa ang kasunduan na iyon, mahabang litanya ni Arkin sa kanya. Sa pananalita ni Arkin, parang ayaw din siya nitong pakawalan at nais din itong pakasalan siya. Iyon nga lang ayaw din itong iwan si Jackie siya na lang ang maging babae sa buhay nito. Sa bagay na iyon siya naguguluhan. Maybe kaya ganun siguro dahil hindi siya mahal ni Arkin at mahal nito si Jackie. That's why he wants to keep Jackie kahit kasal na sila, which is okay naman sa kanya kahit medyo weird ang magiging setup nila. You think hindi gagawa ng gulo si Vlad? She asked, kilala ko ang kapatid ko, hindi niya gawain ang manggulo, Arkin said. Ganon din ang tingin ko kay Vlad, kaya lang kasi Arkin, she said na sadyang banitin ang susunod na sasabihin. Kaya lang ano Penny? Arkin said. What if sabihin niya sa parents mo at parents ko ang tungkol kay Jackie? She asked. Mabilisan na naman siyang sinulyapan ni Arkin. Kahit sa ang anggulo naman talaga niya tignan si Arkin napakagwapo nito, paano naman niya pakakawalan ang ganito kagwapong lalaki? Hindi niya kaya, huwag mo nang isipin pa ang tungkol doon Penny, ako na ang bahala, Arkin said. Panipik. Hindi ka ba natatakot na baka magbago ang desisyon nila pag nalaman nilang you are in a relationship? She asked. No, ako na bahala sa bagay na iyon kung lumabas man ang tungkol kay Jackie. All you have to do is go with me tomorrow and marry me, tapos na ang problema, Arkin said without looking at her. I trust you tanging sabi niya sa binata, kahit ang totoo naguguluhan pa rin siya. Wala siyang idea sa bawat araw na kinahaharap kung saan nga ba sila patungo ni Arkin. Basta ang alam niya lalo niyang minamahal ang binata, lalo niya itong nais makasama sa kahit alam niyang komplikado ang lahat. Pagdating sa condo unit nais sana niyang sabihin kay Arkin na nais niyang sumama sa family dinner ng mga ito, tutal parte na rin siya sa pamilya de la Vega. Iyon nga lang nahihiya siya baka tumanggi si Arkin, isama pang sa mga salita nito wala itong balak isama siya. Huwag ka nang lalabas at kung may kumatok man do not open the door, I have my own key. Call me anytime kung may kailangan ka. And also magpa-deliver ka na lang ng pagkain mo from the restaurant dyan sa ibaba, bilin sa kanya ni Arkin nang makapasok na sila sa condo unit nito. Sige, tugon niya. Hindi naman ako magtatagal sa dinner, Arkin said. I'll wait for you, she said. Sige, tugon nito sa kanya at humakbang papalapit sa kanya at hinawakan ang magkabila niyang balikat. Don't think too much. Penny bukas na ang kasal natin tapos ang problema, Arkin said. Yeah, she answered. Ngumiti si Arkin sa kanya habang nakatingala siya sa gwapong binata. Hindi siya umiwas ng mapansing yumuko ito para abutin ang kanyang labi. Pinaikit naman niya ang mga mata at hinintay na lumapat ang labi ni Arkin sa labi niya.
Nang sa wakas dumampi na ang labi nito sa labi niya. Pakiramdam niya narating niya ang langit sa pagkakalapat ng kanilang mga labi. "See you later, sweetheart," Arkin said nang iwan nito ang labi niya. Para naman siyang natulala sa nangyari at hindi magawang makasagot kay Arkin. Hanggang sa tumalikod na si Arkin at lumakad patungo sa may pintuan. Napahaplos pa siya sa labi niya na for the first time nakatikim na ng halik mula kay Arkin kahit panandalian lamang. Arkin de la Vega is her first kiss. Pagdating sa restaurant kung saan sinabi ng mama niya na magdi-dinner sila agad niyang namataan ang sasakyan ni Vlad sa may parking lot. Humugot siya ng malalim na paghinga at nanatili muna sa loob ng kanyang sasakyan. Naroon na rin ang sasakyan ng parents niya at mukhang siya na lang ang hinihintay ng mga ito. Hindi niya alam kung bakit kailangan pa nilang umabot ni Vlad sa ganito na kailangan pag-awayan nila ang isang babae at si Penny pa talaga sa dami ng babae sa mundo. Magkakabata silang tatlo, sama-sama silang naglalaro noong mga bata pa sila. Siya ang pinakamatanda sa kanila, sino ba namang mag-aakala na hanggang sa kanilang pagtanda maglalaro pa rin sila, iyon nga lang ibang laro na ang lalaruin nila. Ano man ang sabihin ni Vlad sa mga magulang nila hindi niya pakakawalan si Penny, siya pa rin ang pakakasalan ni Penny. Hindi na siya makakahanap pa ng babaeng katulad ni Penny na tanggap ang lahat sa kanya, okay din rito ang tungkol sa kanila ni Jackie. Pagpasok niya sa loob ng restaurant namataan niya ang kanyang mga magulang at kapatid na masayang nagkukwentuhan. Napangiti siya dahil gano'n naman talaga sila kasaya at sana wala talagang magbago. Andito na pala si Arkin, saad ng mama niya na unang nakakita sa kanya habang papalapit siya sa mesa ng mga ito. "Hi, ma," bati niya sa ina at humalik sa pisngi nito. Bumati rin siya sa kanyang papa at kay Vlad na agad sumeryoso ang mukha nang makita siya. "Tamang-tama lang ang dating mo, parating na ang pagkain yan. Pinag-order na kita ng paborito mo," saad ng mama niya at naupo sa tabi ni Vlad. "Thanks, ma," pasalamat niya sa ina. "Para saan nga pala ang dinner na ito, Vlad?" tanong ng papa nila kay Vlad. "Oo nga Vlad, ginulat mo kami ng papa mo. Napaisip pa nga kami kung may okasyon ba kaming nakalimutan," saad ng ina. "May gusto po sana akong sabihin sa inyo mama, papa," tugon ni Vlad na hindi man tumitingin sa kanya. Nakatingin ang kapatid sa mga magulang niya habang siya naman tahimik lang naghihintay kung ano ang sasabihin ni Vlad sa mga magulang nila. "Mukhang seryoso iyan Vlad ano ba iyon?" tanong ng ama. "About po sa amin ni Kuya Arkin," tugon ni Vlad this time sinulyapan siya ng kapatid. Mukhang hindi talaga magpapaawat si Vlad sa pagnanais nitong magpalit sila ng posisyon para makuha nito si Penny. Tumaas ang dibdib niya at sinulyapan ng kapatid. Nagtama ang kanilang mga mata, kitang-kita niya sa mga mata ni Vlad na determinado ito sa nais mangyari at mukhang walang makakapigil rito. "About sa inyo ng kuya mo. Ano iyon Vlad?" nagtatakang tanong mama nila. Bago pa makasagot si Vlad dumating na ang Walter dala ang mga pagkain nila. Kaya naman tumahimik muna ang lahat habang siniserve ang pagkain nila sa mesa. Ilang beses naman nagtama ang mga mata nila ni Vlad. Kapwa sila nagmamatigas nito. Mas may karapatan siyang magmatigas dahil sa kanya talaga pinagkasundo si Penny, at nang malaman ni Penny Leon walang naging problema rito at tinanggap siya katulad ng pagtanggap niya rito. Kaya walang dahilan para I gave up niya si Penny at paubies sa kapatid. Close sila ni Vlad at bilang kuya nito binibigay niya ang lahat para rito, pero hindi si Penny. Pwede nitong hingin sa kanya ang ibang bagay, huwag lang ang babaeng nakatakdang pakasalan niya. Hindi man niya mahal si Penny, naus pa rin niya itong pakasalan para tuparin ang pinanggako niya sa kanyang mga magulang noong 18 pa lamang siya. Isa pa sa panahon ngayon hindi na uso ang pagmamahalan. Maraming nagpapakasal at nagsasama kahit hindi naman nila mahal ang isa't isa. Kaya wala silang problema ni Penny. Nagsimula na silang kumain nang magtanong muli ang mama niya kung ano ang sasabihin ni Vlad sa mga ito. Tinuon naman niya ang atensyon sa pagkain, buti na lang talaga masarap ang steak sa restaurant na ito at kahit papano nag-e-enjoy siya sa pagkain. "Ma, pa, about po sa kasunduan niyo sa parents ni Penny," tugon ni Vlad. Napaangat ang dibdib niya. Hindi na talaga magpapaawat pa ang kapatid. Ganoon pa man tinuloy niya ang pagkain at hindi pinansin ang nasimyulang usapan ng tatlo. "About Penny, ito ba yung kasal nila ng Kuya Arkin mo?" tanong ng papa nila. "Yes,
po Papa, tugon ni Vlad. Napag-usapan na rin po namin ito ni Kuya and kaya po ako nag-set ng dinner para masabi ko na rin po sa inyo, Vlad said. Ang alin Vlad? Tanong ng mama nila. Humugot Sly ng malalim na paghinga at binaba ang kubyertos. Nababagalan siya sa pagsasalita ng kapatid. Naiinip na rin siya at nais na niyang matapos ang usapang ito at nang makauwi na siya sa kondo niya kung saan naghihintay sa kanya si Penny. Kinuha niya ang kopita na may red wine at uminom roon, pagkatapos pinunasan ang kanyang bibig. Vlad wants to marry Penny, diretsong sabi niya. Marami pa kasing pasakalye ang kapatid at hindi na lang ay direct to the point ang nais nitong sabihin. Ano? Halos sabay na tanong ng mama at papa nila na halata ang shock sa sinabi niya. Masamang tingin naman ang pinukol ni Vlad sa kanya. Nagtaas lang siya ng kilay sa kapatid at muling uminom ng wine. Masarap din ang wine, buti na lang talaga. Totoo ba ang sinabi ng Kuya Arkin mo? Tanong papa nila na halata sa mukha ang gulat at pagka-disgusto sa nalaman. Opo, papa, totoo po iyon. Gusto ko pong pakasalan si Penny, tugon ni Vlad sa papa nila. Pero, Vlad sa Kuya Arkin mo nakatakdang ikasal sel Penny, saad ng mama nila. Panipid. Bakit po ma? Bakit kay Kuya Arkin niyo po pinagkasundo si Penny? Tanong ni Vlad. Nanahimik na lang muna siya at ine-enjoy ang pag-inom ng wine. Makikinig na lang muna siya saka siya magsasalita kung kailangan. Nais rin kasi niyang marinig ang paliwanag ng kapatid sa mga magulang nila sa pagnanais nitong pakasalan si Penny. Vlad, mga bata pa lang kayo na pagdesisyonan na namin na ang Kuya Arkin mo at si Penny ay magpapakasal pagdating ng tamang panahon, paliwanag ng mama nila. Bakit po kay Kuya? Dahil po ba nauna siyang pinanganak sa akin? Dahil ba panganay siya? Dahil ba may naitutulong na siya sa pamilya nito? Dahil ba nalaangat na niya ang negosyo ng mga De La Vega? Sunod-sunod na tanong ni Vlad sa mga magulang nila habang siya chill lang at pa-wine. Vlad hindi sa ganun, saad ng papa nila. Kung ako po ba ang panganay ako ang ipagkakasundo niyo kay Penny? Tanong ni Vlad. Napansin niyang tumahimik ang mga magulang nila sa sinabi ni Vlad. Nang tignan niya ang mga ito kapwa nakatingin sa kanya ang mga magulang nila. Ano po ba ang meron si Kuya na wala ako at sa kanya niyo pinagkasundo si Penny? Tanong pa ni Vlad. Napansin niyang kapwa hindi na makakibo ang mga magulang nila, marahil nagulat sa mga tanong ni Vlad, at hindi inaasahan na mangyayari ang ganito sa kanila. Mahal ko po si Penny, ma, pa. Mas kaya ko po siyang panindigan kesa kay Kuya, saad ni Vlad. Vlad tama na, saway niya sa kapatid.